ay kailangan ng isang tagapagturo ay flexible, adaptable, at ready at all time po. Dahil kung minsan ay kung walang mga tagapagturo ay kailangan ay maging may mga hinanda kaming mga topic po. At yun din pong tinatawag na yung tinuro niya noon ay way back 19, ano pa niya tinuro yun? 2021. Ako nga po ay kuminsan yung mga tinuturo, after 1 year, 2 years, tinuturo ko ulit. At yung pong ganong katuruan at paraan ng mga tagapagturo ay normal po na inuulit-ulit namin ang aming mga tinuturo, dala po ng pangangailangan o yung napapanahon na kung saan ay kailangan i-remind, i-refresh ang ating mga tagapakinig nang sa gayon ay yung lalim ay lalim mag-ugat sa ating mga puso. Ako nga po sa totoo lang, pag ako'y gumawa po ng lecture, kung ano po yung lecture ko dito sa susunod, pag ako'y lilipat po sa ibang dako, sa Tondo, sa Imus, yun din po yung lecture. Kaya kung minsan yung mga sumamba dito sa ganitong kapilya, uy, yun yung dating lecture ni Brother Nelson. Siyempre, iba naman po yung audience natin, pero ang importante po doon ay yung paano namin maihahatag ang mga mensahe na makakatulong sa bawat isa sa atin sa pagpapalago ng ating mga sarili. At sa umagang ito ay muli babalikan ko po yung mga tinuro ko sa ibang kongregasyon dahil alam kong ito ay napapanahon. Itong topic ko na to ay kailangan na paulit-ulit nating isagawa at isabuhay. Ito po yung pinamagitan kong godly character in our children ay isang biblical perspective o yung paglinang sa maka-Diyos na karakter ng ating mga anak. At bago ko po ito ginawa, ang topic ko po ay nakatatlong palit ako bago ko pinalize nung mga nakaraang linggo ito. At tinitingnan ko po kung ano yung mga pangangailangan ngayon. Kasi sa napapansin kong paligid natin sa ating society nowadays, ay nakita ko ang iba't ibang uri at kapalaanan na mayroon ang mga pamilya kung paano nilang isinasagawa yung kanilang pag-guide o paggabay sa kanilang mga anak. Yung tinatawag po nating godly character o godly, biblical, godly way ng pagpapalaki po ay kung paano natin palalakihin ang mga bata na may pusong takot sa Diyos, na magkakaroon sila ng mga mabubuting asal at sila yung mga anak na mamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Kung kaya't kailangan nating bantayan ang ating mga anak sa pagpapalaki. Ang batayan po ng tinatawag na biblical o godly character ay hindi kung ano ang opinyon ng mundo o yung mga tradisyon na ginagawa natin. Ito po yung kung paano ang malinaw na turo ng Bible ang dapat natin ituro sa ating mga anak. Ito hindi na-apply sa maliliit na bata lang po, no? Pero ang pundasyon ay nagsisimula sa maliit na anak, pero ito'y bahagi pa rin na kung saan ay pwedeng i-apply sa mas mataas na edad. At hindi lang po ito ay nauukol doon sa mga magulang lang. Kung ikaw ay isang guidance, yung kung bagay, pamangkin mo lang, kaibigan mo rin, ay bahagi pa rin ito ng tinatawag na parental o godly parenting na tinatawag. Dahil ang layunin ng godly parenting ay magpalaki ng anak na may mga tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sa ngayon po, sa totoo lang, napakagulo ng panahon at ang mundong ginagalawan natin ay laganap na yung tinatawag na yung pagkalito natin sa mga moralidad.
Marami na tayong mga issue at problema na kung saan ay hindi na kumisan kaya ng mga magulang mismo kung paano ang dapat na tamang approach na gagamitin para palakihin ang kanilang mga anak. Hindi sapat na ang isang magulang ay pakakainin lamang yung kanyang anak, pag-aaralin o bibigyan ng kanyang mga kaginhawaan sa buhay ang kanyang mga anak. Ang godly parenting po ay nauukol kung paano mong huhubugin ang puso ng iyong mga anak, kung paano niyang pararangalan ang ating Panginoon. At ito po ay tinagubilin sa atin at inutos sa atin. Sa Proverbs 22:6, malinaw dito na ibinili, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ayon sa Kawikaan 22:6, ang wastong paggabay sa bata ay may pangmatagalang epekto sa kanyang mga buhay. Ibig sabihin po, bata pa lang yan ay doon nahuhubog yung mga tinuturo natin sa kanila. Bakit napakahalaking o bakit napakahalaga na kung saan ay makadiyos na pagpapalaki sa mga bata. Dahil kung hindi tayo magulang ang huhubog sa puso ng ating mga anak, ang mundo ang siyang huhubog sa ating mga anak. Naniniwala po kayo doon. Hindi ikaw ang gagawa, hindi ikaw ang mag-guide sa iyong mga anak. Pinabayaan mo ang mga anak mo, ang mundo ang mag-i-influensya sa anak mo. Mayroon pong binigay na panukala, katuruan na kung saan ay iniwan sa mga Israelites. Sabi po dito, sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo, sakop at nagtakda ng kutusan sa Israel, na kanyang iniutos sa ating mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Ang Psalm 78:5 po, ang ibig sabihin nito ay kung saan ay may itinatag ang ating Panginoong Hesus na isang tipan o kautusan, mga kasunduan sa mga Israelites po. At dito ay tinuturo na kung saan sa mga tipan na ito, kung ano yung mga dapat ituro ng salinlahi na yun. Mula sa ating mga ninuno, kung ano yung mga dapat nating ituro sa mga susunod na salinlahi. At yun nga po yung sa ating mga anak, mga prinsipyong moral at etikal. Ito po itinagubilin sa mga Israelite at dapat na patuloy na ituturo sa mga susunod na henerasyon. Ipapasa, kailangan po. Kailangan ito ay mapapanatili. Okay. So binigay po yung tipan na yun na dapat nating gawin para sa ating mga anak, para sa ating mga mahal sa buhay. Pero bago pa po yan, ano ba yung tinatawag natin godly parenting? Pagka po natin pinag-aaralan kung ano yung tinatawag na godly parenting, ito ay may kinalaman sa pagpapractice of raising our children in accordance with religious belief and values with the aim of instilling a strong moral and spiritual foundation. Kaya po natin dito. Kung ano yung mga nakasanayan natin magagandang katuruan, yun ang tinuturo natin bilang magulang, bilang guardian, ayun ang pinapasa natin sa ating mga anak. Sa pag-aaral po ng psikolohiya, muli inuulit ko, na kung saan may iba't ibang uri ng pagiging mga magulang. Pansinin po natin yan.
Baka alin po kayo dito? Kayo ba yung uri ng magulang na kung saan ay very authoritative o yung may tinatawag na strict discipline style? Yung bang pagka tinuruan mo mga anak mo, may mataas na expectation ka sa iyong anak. O kailangan sundin mo to anak, ganun ganito, ganun ganito. Yung may tinatawag na very authoritarian ka, authoritative ka. Okay naman yung tipo ng magulang na kung saan ay walang batas o rule o guide na sinusunod sa pagpapalaki sa inyong mga anak. Okay? Pababayaan nyo lang yung mga anak nyo kung ano yung gusto nila sa buhay nilang gawin. O baka naman kayo, yung tipo ng magulang na kung saan ay talaga walang pakialam. Ako, kung mag-oobserba po kayo sa paligid, ang dami po ngayon yan. Walang pakialam sa magulang, sa anak, ang mga magulang na ito. Pinabibigay na yung lahat ng freedom, kay tama o mali, yung kanilang ginagawa. Pagkatapos, pagsisisihan kung ano yung kinalabasan ng kanilang mga. So, alin po ba tayo dito nabibilang? Bilang magulang o guardian ng ating mga mahal sa buhay? Ano po ba ang mga dapat ituro, kapatid na Nelson, sa ating mga anak? Unang-una po, dapat ay maituro natin yung pinakapundasyon na kung saan ang sentro ng salita ng Diyos ang dapat na mangibabaw. Pansinin po natin sa Deuteronomio. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa inyo sa araw ito ay sa iyong puso. Ang iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Dito malinaw po na sinasabi, sino ang unang dapat magturo at ano ang dapat ituro? Malinaw po dito sa Deuteronomio na kung saan ang pangunahing tagapagturo ng pananampalataya ay dapat magmula sa tahanan, sa magulang. Magulang po ang dapat pagmulan. Pero ano ang ituturo ng magulang kung siya mismo na magulang walang baon sa kanyang sarili? O wala po siyang alam? O wala po siyang ugat na dapat ituro ng mga kabutihan? Yung mga salita ng Diyos na dapat unang nakatanim sa atin bilang mga magulang o guardian. Kasi hindi po ang simbahan, hindi simbahan ang may responsibilidad kung paano mong palalakihin ang iyong anak. Hindi rin ang eskwelahan ang may tungkulin para yung anak mo ay lumaking mabuti o mabait. Ang una po, paaralan, ang kanyang karakter ay ang ating tahanan. Tandaan po natin yan. Dahil tayo ang unang-unang nakikita kung sino ang nasa loob ng tahanan. Lalo po ngayon sa panahon na to, mga kapatid, tandaan po ninyo. Dapat alam ng magulang yung nangyayari sa kanyang anak. Alam nyo dapat kung anong ginagawa ng anak nyo. Lalo na ngayon, ang teknolohiya. Sige, tingnan nyo na lang po. Kala natin, nakakabuti ang cellphone. The use of excessive devices. Mga social media, yung mga online na yan. Mamonitor niyo po ba ang inyong mga anak? Ang inyong mga mahal sa buhay? Baka hindi niyo po alam kung ano na yung mga pinapasok na niya ng mga site. One time natuwa ako sa Katoliko, sa pari. Kasi nung Ash Wednesday ba, yung nag-ano ko, may natutuwa ko doon sa kanila. Dahil sinama nila
sa kanilang pangingilin na kung saan ituro sa inyong mga anak, okay, at bantayan ang inyong mga anak, bahagi ng pangingilin ng mga Katoliko, yung pagbabawas ng paggamit ng sobrang cellphone. At tuwa po ako sa turo nila na yun. Dahil ini-implement po nila. Dahil mismo sila, nakita nila na ang sakit ng society ng kabataan ngayon ay ang excessive use of digital devices. They are exposing themselves to the different, yung masasamang kautusan, exposure sa mga prohibited drugs, alcohol, materials, habitual practice na kung saan ay nakikita yung sa mga laman ng mga TikTok, Facebook, at iba-iba pa. Nandiyan na baliwala na ngayon yung mga early pregnancy, mga abortion, divorce, at single parenting. Nakikita nyo yan sa marami ngayon. Ang nakakasakit pa po ngayon, laganap na yung tinatawag nating gender and identity issue. Hindi na alam ng bata kung siya ay lalaki o babae. Hindi na po alam na kung saan pa ng magulang mismo. Kung susuportahan niya ba yung anak niya ganon o kanyang pipigilan. Hindi niya na lang dahil sa hindi niya tamang pagsubaybay sa kanyang anak. Marami na ngayong batang nagpapakamatay because of disappointment o yung mga tinatawag nating stress. Kakulangan ng tinatawag nating atensyon na hindi natin nabibigyan ng buong buo at tamang pagmamahal. At ang masakit pa po ngayon, yung mga cultural and racial issue na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Kung aware kayo sa mga nangyayari na yan, dapat ay lalo natin dinodoble yung paggabay natin sa ating mga anak. Bakit po? So ano ang dapat? At ano ang paraan na dapat nating gawin? Be a good role model. Sa Titus 2:7-8, sinabi po dito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran. Sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Marami, mag-observe po kayo dyan. Yung tatay, aayain yung anak. Anak, inuman tayo. Paano ka magiging role model kung ikaw ang ama, na nagtuturo sa anak kung ano ang maling gawain? Tatay ka, dalawa kabit mo, may kabit ka na, kung ano-ano pa. Tatay ka, batugan ka. Nanay ka, chismosa ka. Are you a role model? Ayaw mo yung anak mo, maging ganon. Kinamumihan mo yung mga ganong gawin. Ang tanong, ikaw ba ay good role model sa iyong mga anak? Napakahirap ng mag-isang magulang. Tandaan niyo yan. Kailangan ay ipakita mo sa pamamagitan ng iyong mga kinikilos ang nais mo makita sa iyong mga anak. Alam niyo, ang mga anak, kayong mga anak, kadalasan kayo, hindi kayo, pag kayo ay pinagsasalitaan ng magulang ninyo, madali kayong mabuwisit, madali kayong mainis, mairita. Pero pag nakita nyo ang magulang ninyo, yung tamang ginagawa niyan, nahihiya kayo, sumusunod kayo. Tama, mali. Umamin tayo. Pag nakita nyo maganda yung pinapakita, lalo kayo nahihiya. Ang sipag-sipag ng nanay ko, ganun ganito. Uy, wala yatang kwento. Hindi ba? Nagkukusa kayong gumawa, tumayo, tulungan ko na si mama. Pero subukan nyo, ang mama nyo nagger. Nagnanag, naiinis kayo, lalayo kayo. Ang ginagawa nyo, nagiging rebelde kayo, di ba?
mas sinusunod ng ating mga anak kung ano yung ginagawa nating maganda kaysa dun sa mga sinasabing paulit-ulit. Kaya ang magulang, kung gusto nyo ang inyong anak ay maging matapat, dapat maging matapat ka. Kung gusto mo na maging matyaga siya, maging matyaga siya sa kanyang anak. Yun ang dapat pinakipakita natin. Yung maging mga ugali na kung saan ay nais nating makita sa ating mga anak. Dapat bilang isang magulang, ipakita mo sa mga anak mo ang iyong personal na paglakad kasama ng Diyos upang ito ang kanilang makita at kanilang susundin. Ang karakter ay hindi lamang nahuhubog sa simbahan. Ang karakter ng bawat isa sa atin, lalo't ng ating mga anak, ay nahuhubog araw-araw sa paraan ng pagkakaroon ng pag-uusap ng magulang sa anak, ng anak sa kanya. Buksan niyo yung inyong communication. Sa panahon ngayon, hindi eh. Okay ka na? Pababayaan na. Wala nang pag-uusap. Wala nang special moment sa pamilya. Ano pa yung dapat nating ituro sa ating mga anak? Yung tinatawag na disiplina. Ang mapagmahal na pagtutuwid ay humuhubog ng karakter. Sapagkat pinalulusan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ano ibig ko sabihin dito sa Hebreo 12:6? Kapag po natin tinutuwid ang ating mga anak, gawin natin itong mapagmahal na paraan ng pagtutuwid. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag ka ikaw ay tinutuwid ng walang pag-ibig na nagmumula sa iyong magulang, tandaan nyo, kadalasan, ito ay nagre-resulta ng pagre-rebelde. Pinagsabihan ka, sabay hampas ng walis. Pinagsabihan ka, sabay pukol ng kaldero sa iyo. Sino matutuwang anak sa ganong kaparaanan ng magulang? Pero ang pag-ibig na walang pagtutuwid ay nagbubunga ng kawalang galang. Tandaan ninyo, hindi kayo i-correct ng magulang ninyo kung ang magulang niyo ay walang pakialam sa inyo. Kaya kayo tinutuwid ng magulang ninyo ay dahil mahal kayo nila. Ayaw nila kayong mapariwala. Tinutuwid kayo dahil may pag-ibig sila sa inyo. Kaya kayo pinaparusahan, dinidisiplina. Hindi ito parusa. Disiplina ito ng may pagmamahal sa inyo. Pero may batas tayo ngayon po, ha? Mag-ingat ang mga magulang. Lalo na pagka sinasaktan nyo ang inyong mga anak. Anak ko yan eh, pabayaan mo ako, anak ko yan. Hayaan mo ako magdisiplina sa anak ko. Pero kung mali ang paraan, hindi ito magbubunga ng tunay. Ang tunay na pagdidisiplina, may pag-ibig, may pagmamahal mula sa ating magulang. Dahil ang nais ng magulang na umiibig sa kanyang anak ay upang maunawaan niya kung ano ang tama na dapat. Hindi ka naman didisiplinahin ng nanay mo kung alam ng tama yung ginagawa mo. Kaya ano ang dapat gawin ng mga magulang? Intentional train your children. 2 Timothy 2 po, sinabi dito, at ang mga bagay na iyong narinig sa atin sa gitna ng maraming saksi ay siyang muling ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo din naman. Yung ginagawa sa inyo ng inyong mga magulang na pagtuturo, darating ang panahon, kayo naman ang magulang. Darating ang panahon, kayo ang matanda. Darating ang panahon, kayo naman ang magtuturo sa mga susunod na salinay. Tinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo,
na kung saan sinabi niya, ipasa mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan kung ano yung magandang turo para sa iyong susunod na salinabi. Patungo sa iba. Dahil ang mabuting aral ay hindi tinatago. Ito ay ibinabahagi. Okay? Dapat ituro ng magulang ang pundasyon, mga tamang salitang galing sa Panginoon, ang disiplina. Pangatlo, yung tinatawag na takot sa Panginoon. Kawikaan 9:10, malinaw sinasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na kaunawaan. Ano ba yung tinatawag nating mga pagkatakot? Hindi sinabing takot ka, ayaw mong humarap sa Panginoon. Natural, pag may kasalanan tayo, nahihiya tayong humarap. Pero dais lamang sabihin sa Kawikaan 9, Messages, na kung saan pag ikaw ay may takot, ito ay nangangahulugang paggalang sa ating Panginoon, pagpipitagan at pagsunod sa kanyang mga utos. Yun yung ibig sabihin ng takot dito. Dapat ipaalam mo sa bata, sa mga anak, na kung saan, kung sino ang Diyos. Ano ang kakayahan ng Diyos? Banal, mapagmahal, at makatarungan. Yun yung dapat nating ituro. O hindi kumisa sasabihin, o sige, pag gumawa ka ng kasalanan, mapuputol ang kamay mo. Yan ang agad ang tinuturo ng ibang mga, okay. Sige, pag namupit ka, mapuputol yan iyong kamay. Dapat ituro natin sa ating mga anak kung anong karakteristik ng ating Panginoon na banal, mapagmahal, makatarungan, nang sa gayon ay mayroon silang paggalang at pagsunod sa Diyos. Turo mo yung kabanalan ng Panginoon. Ituro mo at ipaliwanag kung ano yung bunga ng mga kasalanan na ginawa nila na mali na maaaring kahinatan nila. Ituro mo kung paano natin dapat sambahin ang ating Panginoon. Ano pa yung dapat nating ituro sa ating mga anak? Sa Efeso 6:4, at kayong mga ama, huwag ninyo ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Minsan, yung kabataan ko noon, no, pag ako po ay nagtuturo o yung nagdidisiplina sa anak ko, may lakas ako noon, may galit, malakas pa ako noon eh. Kaya ko pang mamalo. Hinahablot ko yung anak ko. Alam ko, may napalo ko anak ko ng silya. Ako'y laking sisi ko po pagkatapos kong gawin yun. Alam niyo po, ang pagpapalaki anak ng anak ay hindi lamang tungkol sa pagdidisiplina. Kailangan din ng bawat magulang ang isang mahinahon at makadiyos na kaparaanan na pagtuturo. Kapag tayo po'y puspos ng espiritu sa katawan natin bilang magulang, tandaan po ninyo, ang pagbabago ng karakter ay gawa ng banal na espiritu sa atin. Ang disiplina ginagawa natin sa ating mga anak ay kayo lang po yung nagtanim sa inyong anak, kayo lang ang nagdilig. Pero kapag naituro nyo ang tamang salita ng Panginoon sa inyong mga anak, ang Diyos ang magpapalago sa kanila. Tayo po ay instrumento lamang. Pero kapag naikatkat natin ang tamang turo, kaaralan sa ating mga anak, palalaguin po sila ng ating Panginoon. Itutuwid nila yung karakter na ito, na kung saan sa tulong ng banal na Espiritu. Nagawa ko na. Maayos na ang aking pagdidisiplina.
kailangan pa rin po natin tulungan na ipanalangin palagi ang ating mga anak at ipagkatiwala sila sa kamay ng Diyos. Hindi po natatapos ang responsibilidad nyo bilang magulang sa pagpapalaki. Hanggang tumanda po ang inyong mga anak. Magkaasawa, lumaki, magkaasawa. Hanggang ngayon, magkaapo pa kayo. Kung kinakailangan isama nyo sila sa panalangin, ipanalangin nyo sila. Lalo na kung ikaw ay may edad na, matanda ka na, wala ka ng kakayahan, ipagkatiwala mo na sila sa Panginoon. Alam nyo, ang pagiging magulang ay hindi ukol sa paglikha ng perpektong mga anak. We cannot make any perfect. Hindi natin sila pwedeng gawing perpekto. Pero ang tanging magagawa natin sa kanila ay ang pagtuturo na may isang perpektong tagapagligtas. At yun ang ating Panginoon. So build a personal relationship with your children. Na kung saan, dapat nating isa-isay sasali ng laing darating ang mga papuri sa ating Panginoon. Upang kanilang mailagat ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanilang mga utos. Yung pong pinakamalaking tagumpay natin bilang mga magulang, hindi yan nasukatan ng inyong kasiyahan, yung success ng inyong anak, yung achievement ng inyong anak. Kung ano man tagumpay may nakuha ang inyong anak, hindi po yun ang measurement ng ating na kung saan ay tagumpay nating mga magulang. Masasabi lang nating tagumpay tayong mga magulang kapag nakita natin ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay na may magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Pakatandaan po niya na kung saan makikita sa kanilang mga karakter yung mga tinuro ninyo na may kaukulan, may patungkol sa mga salita ng Panginoon. Naging lawyer yan, sorry, Brad. Baka mamaya yung anak mong lawyer, yung pasinungaling. Kaya ito, kung naging lawyer ka, nahirap. Ang doktor na yan, yung pa yung doktor mo naging anak, yung pala ang mangungupit, kuha ng pera sa patente. Ano po ang tagumpay? Na kung saan ang tagumpay ng magulang ay kung makikita mo, ang anak mo ay may magandang relasyon sa Panginoon. Ilaw ng sanlibutan. Nakikita ba sa iyong anak? Sentro ba sa kanya ang mga salita ng Diyos? Na bago ba kanyang asal? Ano ang kinalabasan? Kaya napakahirap sa isang magulang, lalo na pagka ang anak mo ay paborito mo, napakahirap na sila ay bigyan ng parusa. Maaaring masakit ang disiplina sa umpisa, pero tinuturo sa Hebreo 12:11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Sundan pa po natin. Kung kaya't bilang mga magulang, huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat kung yung hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hampasin siya ng pamalo at iligtas mo ang kanyang kaluluwa sa siyo. Kaya napakahirap ng tinatawag ng maging isang. Kaya po yung panahon natin ngayon, marami pong mga kabataan ngayon takot maging magulang. Dahil hindi biro ang magpalaki ng mga anak. Pero hindi ito kinatatakutan. Kung ikaw ay nasa Diyos, i-guide ka ng Diyos upang maging godly parents.
Sana po ay nakapag-iwan ako ng isang maliit na mensahe kung paano ang isang mga magulang ay makapag-produce ng tamang bunga sa kanilang mga pananampalataya. Maganda po.